nila. Di ba? Oo, tanungin nyo ako kung anong buhay doon. Lahat sasagutin ko. Maganda buhay doon sa langit, kala nyo ha? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila, para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, etong dalawa, si Mark Teksay at saka tong si John Paul Estrada, delikado tong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang Department of Health. Siguro ako, pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya yung chairman, kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may nakukuha ko mga balibalita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam Opo, ay naayos lang Check, natin. check. Ayan, Ayan, okay, ayan. sige, go ahead. bago lang si partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Former Secretary Bunoan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways, dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre, katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol, o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Teksay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makikitang ebidensya. Kasi makikita mo naman, di ba, Admar, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw, nagkaroon ng kaso na cancel yung passport tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila. Na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen. May narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikita ang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker. Yan. O, di ba? O. Galing-galing nito ni ano eh. Galing-galing nito ni
Congressman Mike Defensor eh. Pero totoo yung sinasabi niya, puro pagtatakip ang gagawin ng mga yan. Ano, masaya ba kayo? Pagod ako Tagal na nitong live natin, tagal ko ng pero hindi naman tayo lang nakakaya niyan. 3 oras live panis. Maraming salamat sa inyo itong part na to i-upload ko sa YouTube. Panoorin nyo i-like nyo, i-share ninyo magkwentuhan tayo ulit. Kasi mag-alas 3 na ng hapon dito. Sayang naman. Kung di ako makakalabas dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo panonood. Currently 80,000 na yung ating dagdagan natin yan, magiging 100K yan. Yung ipamimigay natin para sa sa ating malulupit na Christmas party. 1 hour advance dito, Musing. It's 2:47 here, 1:47 pa lang dyan. I-upload natin to sa Facebook para mabalikan nyo. Di ba? Ang ganda-ganda nung natin, kwento natin tungkol sa langit. Alam ko yun kasi nga sinabi sa akin yun ni Musikero sa Bukid. Si Musikero sa Bukid nakarating na yun sa langit. Sabi niya sa akin, Boss D, ang sarap dun sa langit. Hindi ka akit ng puno para kumuha ng mangga. Utsa yung mangga lalapit sa'yo. Gusto mo anong hiwa? Gusto mo bagoong, asin, sili? Lahat, di ba? Kita-kits tayo. Magkikita pa kami ni Banat Bay. Iinom kami ng tsaa. Maraming salamat sa inyo Mabuhay kayo. Salamat sa lahat ng mga nagpakulay ngayong araw na to. Try natin to gawin every Sunday. Every Sunday abangan nyo. Mag-live tayo para happy buhay natin. Keep safe everyone. Happy Sunday. Punta kayong simbahan, magdasal kayo Huwag na kayong magbigay ng abuloy sa pare. Nanakawin lang na yan. Punta kayong simbahan, dasal kayo, Lord Jesus. Sana mamatay ng mga hayop sa Pilipinas. Lord Jesus, kung mamamatay sila, sana ngayon na, hindi na ipagpabukas yan. Mga ganun. Tapos, uwi na kayo. Pag offering na. Umikot na yung basket, magbibigay ng pera. Wag na. Huwag na kayo magbigay ng offering. Putsang inang yan, papandrugs lang yan ni Father. Mabuhay kayo Maraming salamat sa inyo. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan
sa harap ng kamera. Walang hal